Bago tuluyang umalis si Huachuan, may ibinahagi itong kaalaman tungkol sa mga halamang maaaring gamitin bilang pampamanhid. Ipinaliwanag nito ang tungkol sa lason ng Poloka at halamang aconite na maaaring makaapekto sa pakiramdam ng katawan. Napaisip si Doc Aga at napagtanto na maaaring may koneksyon ito sa kanyang hinahanap. Agad siyang nagpasalamat at nangakong pag-aaralan ito. Bago umalis si Huachuan, iniabot ni Doc Aga ang isang mamahaling pamaypay bilang pasasalamat. Sa kabila ng pag-aatubili, tinanggap ito ni Huachuan at taos-pusong nagpasalamat. Pagkatapos ng pamamaalam, nagpatuloy ang buhay ni Doc Aga. Dahil sa kanyang reputasyon at kayamanan, lalo siyang umunlad. Ngunit kahit ganoon, naisip niyang wala pa rin siyang mapaggamitan ng pera sa panahong iyon. Sa isip niya, kung nasa modernong panahon siya, marami na sana siyang nabili at naipunder. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na itago ang kanyang kayamanan upang magamit sa hinaharap. Ngunit habang ginagawa ito, nahuli siya ng kanyang ama at agad siyang pinagsabihan. Natakot si Doc Aga at napilitang itigil ang kanyang plano. Sa huli, napahiga na lamang siya sa beranda, pagod at walang ginagawa. Lumapit si Lian dala ang prutas at niyaya siyang lumabas. Ikinwento nitong may darating na monghe sa karatig lugar na sinasabing parang buhay na santo. Bagamat hindi siya interesado, nakita niya ang kasiyahan ng dalawa kaya pumayag siyang sumama. Nang marinig na sa anong ang pupuntahan, naalala niya ang mahistradong nakasagupan nila noon. Napaisip siya kung ano na ang kalagayan nito. Sa huli, napangiti siya at nagpasya na sumama, sabay utos na tawagin si Tanthak. Pagsapit ng gabi, narating nila ang lugar. Samantala, sa mansyon ng mahistrado ng anong, nagulantang ito nang marinig na darating si Doc Aga. Sa sobrang gulat, muntik pa itong matambo habang nagmamadaling maghanda. Kinabukasan, dumating si Doc Aga at namangha sa laki at ganda ng lugar. Ngunit nag-aalala si Tanthak na baka magtanim ng galit ang mahistrado dahil sa nakaraan. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Doc Aga at sinabing kasalanan ng mahistrado ang nangyari noon. Pinisil ni Doc Aga ang kanyang mga labi para pigilan ang ngiti, ngunit sa loob-loob niya ay malinaw na hindi siya ganoon kabait para basta kalimutan ang nangyari noon. Habang naglalakad, muling nagsalita si Tanthak at sinabing wala namang masamang mangyayari dahil mabuti naman siyang tao. Napakunot ang noo ni Doc Aga at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Walang pakialam na sumagot si Tanthak na sa tingin niya ay masyado lang itong mahilig sa pera. Agad namang sumiklab ang inis ni Doc Aga at pasiga siyang bumawi. Sa sandaling iyon, may isang taong papalapit na nanginginig ang mga binti at nakasandaw sa tungkod. Naging maingat ang ekspresyon ni Doc Aga nang makita ito. Ang mahistrado ng anong ay halos manghina habang papalapit at may halatang pagmamakaawa sa mukha. Pagsapit nito sa harapan ni Doc Aga, agad itong nakiusap na iligtas siya. Napatingin si Doc Aga nang may pagtataka at pagkalito. Lumipat ang tagpo sa loob ng tahanan ng mahistrado. Sa isip ni Doc Aga, napapaisip siya na mabuti pa rin siyang tao dahil tinutulungan pa rin niya ang isang taong minsan nang ipinakita sa kanya ang pinakakahiyang bahagi ng katawan nito. Nang makita ang kalagayan ng mahistrado, napapikit siya sa matinding pagkayamot. Maging si Tanthak ay napanganga sa nakita. Tinakpan ni Doc Aga ang kanyang ilong at hindi na pinahaba ang usapan. Agad niyang tinukoy ang kondisyon ng mahistrado bilang kombinasyon ng almoranas, bitik sa puwitan, at impeksyon. Hindi na niya pinakinggan ang paliwanag ng mahistrado at sinabing siya na ang bahala. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang mahistrado at agad nangako ng malaking gantimpala. Ngunit ngumiti si Doc Aga ng bahagya habang hawak ang hirenggilya at nagbabala na masakit ang gagawin niya. Hindi nagtagal, umalangaw-ngawang sigaw ng mahistrado sa buong paligid ng iturok ang gamot. Matapos ang gamutan, agad siyang inanyayahan sa isang marangyang handaan. Hindi napigilan ni Doc Aga ang matakam sa pagkaing inihain, lalo na nang makita ang mga pagkaing dagat tulad ng alimango at abalone. Habang kumakain, hindi niya maitago ang kasiyahan sa lasa ng pagkain. Bawat kagat ay puno ng sarap, mula sa lambot ng pugita hanggang sa malinamnam na abalone. Nang tikman niya ang alak, lalo siyang napahanga at napatawa sa sarap nito. Para sa kanya, ito na ang tunay na buhay. Lalong natuwa ang mahistrado at inimbitahan siyang magtagal at dumalo sa sermon ng isang sikat na monghe.
Ikinwento nito na ang monghe ay kilala bilang si Yujong, na tinatawag ding dakilang samyong. Sa sandaling marinig yun, biglang natigilan si Doc Aga. Napaisip siya at naalala ang kasaysayan ng mongheng iyon, isang kilalang mandirigmang monghe na nagkaroon ng malaking papel sa digmaan. Hindi niya maiwasang mamangha sa sunod-sunod na pagtatagpo niya sa mga dakilang tao. Nang makarating sila sa templo, napansin niyang napakaraming tao. Mabuti na lamang at may nakalaan ng upuan para sa kanya. Nakita rin niya ang mahistrado at napansin ang kakaibang kilos nito. Tahimik itong umiwas ng tingin na tila nahihiya. Napangiti si Doc Aga sa sarili at napaisip kung gaano kaiba ang taong iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang monghe na si Yujong at nagsimulang magsalita. Ngunit habang nakikinig ang lahat, tila nababagot si Doc Aga. Napansin niya ang kakaibang detalye sa mukha ng monghe at napaisip na baka may sakit ito. Hindi nagtagal, nakatulog siya habang nagpapatuloy ang sermon. Sa kanyang panaginip, tila bumalik siya sa modernong mundo. Nakita niya muli ang ospital at ang kanyang dating buhay. Naramdaman niya ang saya na tila nakabalik na siya sa dati, ngunit biglang nagbago ang lahat nang makita niya ang chairman ng ospital. Sinabi nito na hindi pa tapos ang kanyang gawain at agad siyang ibinalik sa kasalukuyan. Nagising si Doc Aga at natagpo ang nakapalibot sa kanya ang kanyang mga kasama. Napagtanto niyang panaginip lamang ang lahat. Hindi niya napigilan ang pagluha dahil sa panghihinayang. Habang naglalakad sila palabas, napansin niyang may iniisip ang mahistrado tungkol sa kalagayan ng monghe. Napagdesisyonan nilang puntahan ito. Sa kanilang paglapit, sinalubong sila ng mga monghe at ipinakilala ang kanilang pagdating. Sa harap nila ay si Yujong, na tila may kakaibang presensya. Namangha si Doc Aga sa aura nito, ngunit agad din niyang napagtanto na maaaring dahil lamang iyon sa liwanag na sumasalamin sa ulo ng mga monghe. Sa kabila nito, hindi niya maiwasang hanggan ang katauhan nito. Nang magsalita si Yujong, tila may kakaiba itong naramdaman sa grupo ni Doc Aga. Sinabi nitong may natatanging enerhiya ang mga ito, na para bang may isang taong nagmula sa malayo upang iligtas ang bansa. Nabigla si Doc Aga sa narinig at napaisip kung siya ba ang tinutukoy. Ngunit agad itong nilinaw ni Yujong at sinabing pakiramdam lamang iyon. Lalong naguluhan si Doc Aga at hindi na nakapagsalita. Tumawa ang magistrate at ipinaliwanag na si Doc Aga ay isang manggagamot na dumating upang gamutin ang mga monghe, kaya marahil iyon ang dahilan ng sinabi ni Yujong. Nang marinig iyon, ngumiti ang monghe at tila lalong naging interesado. Pumasok sila sa loob ng templo at umupo sa paligid habang sinisimulan ni Doc Aga ang pagsusuri kay Yujong. Sa loob-loob niya, sigurado siyang nagmula siya sa hinaharap ngunit sadyang iniwasan iyon ng monghe. Nagpasya siyang kakausapin ito ng mas malalim sa ibang pagkakataon, pero sa ngayon ay kailangan muna niyang gamutin ito. Napansin ni Doc Aga ang malalang kondisyon at sinabi na matagal na niyang hindi nakikita ang ganitong klase ng pamamaga. Tinanong ni Yujong kung ano ang sanhi, at ipinaliwanag ni Doc Aga na may mga glandula sa ilalim ng tainga, dila, at baba na maaaring nabara kaya nagkaroon ng impeksyon. Ipinaliwanag niyang kailangan niyang gumawa ng hiwa sa loob ng bibig upang alisin ang pinagmumulan ng impeksyon. Nag-alinlangan si Yujong ngunit tiniyak ni Doc Aga na mabilis at ligtas ang proseso. Sa huli, pumayag din ang monghe. Sa loob ng templo, inihanda ni Doc Aga ang hirenggilya at ang maliit ngunit matalim na kutsilyo. Nakatuon ang kanyang pansin habang ginagawa ang operasyon. Nagtanong si Thanek kung bakit sa loob ng bibig gagawin ang hiwa gayong nasa baba ang pamamaga. Ipinaliwanag ni Doc Aga na ang nakikitang pamamaga ay panlabas lamang, at ang tunay na problema ay nasa loob, kaya doon dapat gamutin. Inutusan niya si Thanek na linisin ang nana, at namangha siya sa tindi ng impeksyon dahil kahit magsalita ay mahirap na para sa monghe. Sa isip niya, kahanga-hanga na nakapagturo pa ito ng matagal sa kabila ng sakit. Habang ginagawa ang operasyon, binalaan niya na masasaktan ito. Tahimik na tiniis ni Yujong ang sakit. Ilang sandali pa, may hinugot si Doc Aga na bilugang bagay mula sa loob ng bibig. Napamangha si Thanek at nanginginig ang kamay habang nakatitig sa bagay na iyon, hindi maintindihan kung ano iyon. Biglang lumuhad ang magistrate sa likuran nila, tila hindi makapaniwala. Nanginginig ang buong katawan nito habang nakatitig sa hawak ni Doc Aga. Para bang kumikislap ito sa bughaw na liwanag.
Bigla siyang napasigaw at sinabing isa itong banal na bagay. Paulit-ulit siyang nagpatira pa sa harap ng monghe habang sinasabing tunay itong buhay na Buddha at tila bumaba mismo ang banal na nilalang. Samantalang si Doc Aga ay napatingin lamang sa kanya ng walang emosyon at napaisip kung ano bang pinagsasabi nito. Maganda ang panahon, maliwanag ang langit at walang ulap. Paglabas ni Yujong, may sumigaw agad na dumating na siya. Kumalat ang usap-usapan tungkol sa batong nakuha mula sa kanyang katawan, na ayon sa kanila ay bagay na matatagpuan lamang sa mga ganap na monghe. Nanginginig ang ilan habang nagsasabing tunay itong himala. Sabay-sabay silang lumuhad at nakiusap na protektahan sila ng Buddha. Naguluhan si Yujong at agad silang pinigilan, sinasabing isa lamang siyang ordinaryong monghe. Ngunit hindi nakinig ang mga tao at patuloy siyang pinuri, pati si Doc Aga na siyang gumamot sa salot ay kinilala rin. Dahil dito, mas lalo pang humanga ang lahat. Agad namang nagsalita si Doc Aga at ipinakilala ang sarili bilang manggagamot mula sa Suan, inaanyayahan ang lahat na lumapit sa kanya kung sakaling magkasakit. Nagbunyi ang mga tao at nagsabing umaasa silang siya ang gagamot sa kanila kung kinakailangan. Sa gitna ng ingay, napaisip si Doc Aga na hindi naman iyon banal na bato kundi simpleng kidney stone lamang, ngunit mas mabuting hindi na niya ito ipaliwanag. Dahil sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng mga tao, naisip niyang mas lalo pang uunlad ang kanyang klinika. Hindi rin masama ang tawagin siyang isang dakilang manggagamot, kaya napangiti siya habang napapailing na lamang si Thanak. Makalipas ang ilang araw, bumalik sila sa templo. Magalang na tinanong ni Doc Aga ang kalagayan ni Yujong at sinabi nitong mas maayos na ang pakiramdam niya. Nawala na ang matinding sakit at hindi na niya kailangang magtiis tulad ng dati. Taos-puso siyang nagpasalamat at sinabi na tila nabigyan siya ng panibagong buhay. Sa loob-loob ni Doc Aga, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Hindi lamang dahil gumaling ang pasyente kundi dahil natapos niya ang tungkulin ng maayos. Pagkatapos, humingi siya ng tulong kay Yujong. Dahan-dahan niyang tinanong kung narinig na ba nito ang salitang Korea. Seryoso siyang tumitig habang naghihintay ng sagot. Hindi agad nakapagsalita ang monghe at tila nag-isip muna. Maya-maya, nagtanong ito kung doon nga ba siya nagmula. Nagulat si Doc Aga at inisip kung may alam ba ito. Ngunit yumuko ang monghe at sinabing hindi niya kilala ang lugar na iyon. Doon napagtanto ni Doc Aga na wala talaga itong alam tungkol sa kanyang pinanggalingan. Idinagdag ni Yujong na nararamdaman lamang niyang galing si Doc Aga sa napakalayong lugar ngunit hindi niya ito lubos na maunawaan. Dahil dito, lalong naging balisa si Doc Aga at nagtanong kung may iba pa itong naramdaman, lalo na kung may paraan ba siyang makabalik. Ngunit umiling lamang ang monghe at sinabing iyon na ang lahat ng alam niya. Natahimik si Doc Aga at napagtanto na masyado siyang umasa. Biglang naging tahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Yujong kung naniniwala ba siya sa kapalaran. Ipinaliwanag nito na bagamat marami ang naniniwalang hindi mababago ang tadhana, naniniwala siya na kayang baguhin ng tao ang sarili nitong landas sa pamamagitan ng pagsisikap at tamang gawain. Hindi man niya alam ang pinagdaraanan ni Doc Aga, naniniwala siyang kung mananatiling mabuti ang puso nito at patuloy na gagawa ng tama, darating din ang tamang landas para sa kanya. Habang nagsasalita ang monghe, tila may liwanag sa likod nito na lalo pang nagbigay bigat sa kanyang mga salita. Dahil dito, napaisip si Doc Aga at kalaunan ay ngumiti at nagpasalamat. Lumabas siya sa bakuran at napabuntong hininga. Sa isip niya, ang kapalaran ay isang bagay na hindi pa niya ganap na nauunawaan, ngunit sa ngayon, kailangan niyang harapin ang kasalukuyan. Biglang may sumigaw ng "Young Master", kaya napalingon siya. Si Thanak iyon na halatang may masamang balita. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, hindi agad ito sumagot at sa halip ay galit na galit. Ilang sandali pa, ibinalita nito na sinalakay ng mga pirata ang katimugang bahagi at nagtitipon na ang magistrate ng mga sundalo upang lumaban. Ipinapadala rin ang mensahe kung sasama ba si Doc Aga bilang manggagamot. Nagbago ang ekspresyon ni Doc Aga. Hindi siya makapaniwala dahil tila masyado pang maaga para sa ganitong pangyayari. Gayunpaman, alam niyang kung kailangan siya, hindi siya maaaring tumanggi. Tinanong siya ni Thanak kung ano ang plano niya. Saglit siyang tumahimik bago sumagot na pag-iisipan niya ito dahil delikado ang pupuntahan. Sa loob-loob niya, ayaw niyang makialam sa daloy ng kasaysayan dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang resulta.
Ngunit higit sa lahat, natatakot din siyang mamatay. Habang nag-iisip siya, may humila sa kanyang manggas. Paglingon niya, nakita niya si Duccio na tila nag-aalangan magsalita. Humingi ito ng paumanhin at dahan daw ang nakiusap kung maaari siyang pumunta sa timog. Naguluhan si Doc Aga at tinanong kung bakit. Nahirapan si Duccio na magsalita, nanginginig ang labi at halos masugitan sa pagkakakagat nito. Sa huli, inamin niyang ang kanyang ama ay naroon sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Doc Aga ang magulat. Hindi niya inaasahan na ang matandang iyon ay nasa gitna ng panganib. Ilang sandali pa, muling tinawag ni Thanek si Doc Aga. Tahimik na si Duccio at hindi na muling nakiusap. Nakapagdesisyon na sana si Doc Aga, ngunit nang marinig ang sinabi nito, nag-alinlangan siya. Matapos mag-isip ng mabuti, mahina niyang binigkas ang paghingi ng paumanhin. Para kay Duccio, parang bumagsak ang mundo niya. Nawalan ng laman ang kanyang mga mata habang pilit pinipigilan ang pag-iyak. Gayunpaman, sinabi pa rin niyang hindi kasalanan ni Doc Aga at huwag itong mag-alala. Ngunit ikinagulat niya nang agad sumagot si Doc Aga na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Humingi ito ng paumanhin dahil sa pag-aatubili at idinagdag na sasama siya. Malaki ang utang na loob niya kay Duccio kaya hindi niya ito kayang tanggihan. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Thanek at pabirong nagtanong kung isasama rin ba siya. Agad namang sinabi ni Doc Aga na sasama silang lahat upang tumulong. Hindi na napigilan ni Duccio ang kanyang luha. Lumipat ang tagpo sa isang lugar na nilalamon ng apoy. Halos wala nang natira habang patuloy na lumalaganap ang sunog. Isang tauhan ang nag-ulat na nakuha na nila ang mga pagkain. Tinanong naman ang tungkol sa mga nahuli. Dalawang babaeng mag-ina ang nanginginig sa takot habang nakatayo sa harap nila. Galit na galit ang general ng mga Hapon at iniutos na patayin ang mga ito nang walang sinuman ang makaligtas. Pagsapit ng gabi at hamupa ang ingay, nagsimula ng bumiyahe ang grupo ni Doc Aga. Habang naglalakad, napatingin siya sa batong hawak niya at naalala ang ibinigay sa kanya ni Yujong. Noong una ay nagduda siya, lalo na nang makita niyang simpleng bato lamang iyon. Ngunit sinabi ng monghe na darating ang araw na magiging kapaki-pakinabang ito at dapat niya itong laging dalhin. Matapos ang alaala, ibinalik niya ang bato sa kanyang supot. Sa isip niya, kakaiba talaga ang monghe at tila may alam tungkol sa kapalaran. Naisip din niya na ang lahat ng nangyayari sa kanya ay tila konektado sa nalalapit na digmaan, ngunit pinilit niyang paniwalaan na wala siyang direktang kinalaman dito. Hindi nagtagal, inihayag ni Thanek na narating na nila ang timog na bahagi. Pagtingin ni Doc Aga sa paligid, napanganga siya sa dami ng sundalo. Kahit si Lin ay nagulat dahil hindi pa siya nakakakita ng ganitong kalaking hukbo. Lalong bamigat ang damdamin ni Duccio sa pag-aalalang maaaring naroon ang kanyang ama. Biglang lumitaw ang magistrate at masayang sinalubong si Doc Aga. Sinabi nitong alam niyang darating siya, ngunit agad nitong ibinalita na kailangan na nilang umalis. Namutla si Doc Aga sa narinig. Hindi nagtagal, napunta sila sa isang kagubatan. Kahit hindi niya gusto, napilitan si Doc Aga na sumunod. Habang naglalakad, napansin niya ang tensyon sa paligid at ang mga seryosong mukha ng mga sundalo. Ngayon lang niya mararanasan ang tunay na digmaan, at hindi niya mapigil ang manginig sa takot. Si Thanek naman ay halos matarantes sa kaba. Napansin iyon ng magistrate kaya tinawag si Doc Aga at pinatingin sa unahan. Pagtingin niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang buong nayon ay nasusunog, at patuloy pang lumalala ang apoy. Ipinaliwanag ng magistrate na normal lang matakot sa unang pagkakataon, ngunit ang kapayapaang tinatamasa nila ay bunga ng dugo ng kanilang mga kababayan. Marami na ang namatay sa nakaraang 3 araw at kailangan nilang alalahanin ang sakripisyong iyon upang magpatuloy. Natahimik si Doc Aga at seryosong tumango bilang tugon. Biglang napansin ni Lin ang isang bagay at sumigaw. May tao raw sa paligid. Inutusan ng magistrate ang lahat na huminto at maghiwa-hiwalay upang maghanap. Agad namang sumigaw si Doc Aga na dalhin ang kanyang guwantes at mask. Ngunit nang makuha niya ang mga iyon, agad niyang napagtanto ang katotohanan. Tahimik siyang nagsalita at sinabing huli na ang lahat. Lahat ng tao roon ay patay na. Nagalit ang magistrate at nagmura sa kalupitan ng mga kalaban. Ngunit agad siyang pinakalma ni Doc Aga at binalaan na mainit pa ang mga katawan, kaya maaaring may kalaban pa sa paligid.
Dahil dito, lalo siyang naging alerto. Sa isang iglap, sumigaw si Doc Aga ng babala na may kaaway. Lumabas ang mga sundalong Hapon at agad umatake. Sumigaw ang kanilang pinuno na lusubin ang kalaban. Nang makita ito, hinugot ng magistrate ang kanyang espada at sinabi na maliit lamang ang kalabang grupo. Itinaas ng magistrate ang kanyang boses at nag-utos na panatilihin ang pormasayon at sumugod upang lipulin ang kalaban. Ilang sandali pa, nagbanggaan ang dalawang panig sa isang marahas na labanan. Samantala, natulala si Doc Aga at napaisip kung ano ang dapat niyang gawin dahil pakiramdam niya ay wala siyang laban sa ganitong sitwasyon. Biglang may kakaibang tunog mula sa likuran niya. Paglingon niya, isang sundalong Hapones na ang nakahanda. Agad siyang inatake habang sumisigaw na papatayin siya. Napataas si Doc Aga ng kamay bilang depensa at napamura sa kaba. Sa mismong sandaling iyon, hinayla ng magistrate ang kanyang pana, tumutok, at pinakawalan ang palaso ng napakabilis. Tumama ito ng direkta sa kalaban at agad itong bumagsak, walang kalaban-laban. Napatigil si Doc Aga at nakaramdam ng malamig na kilabot habang hinahabol ang kanyang hininga. Unti-unti siyang kumalma mula sa takot. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Sumigaw muli ang magistrate at iniutos sa buong hukbo na sumugod. Habang nagpapakawala ng mga palaso, pinangunahan niya ang mga sundalo sa panibagong paglusob. Sumapit ang gabi at sumigaw ang mga sundalo habang muling sinasalubong ang kalaban. Naging magyugo at mabangis ang labanan. Sa isip ni Doc Aga, marahil ito ang dahilan kung bakit maraming sundalo ang isinama ng magistrate, lalo na sa nakita nilang nasunog na nayon. Naiisip din niyang maaaring nasa panganib ang ama ni Duccio, at halata sa kanya ang matinding pag-aalala. Sa kabilang panig, napansin ng mga Hapones na dahado na sila. Natarante sila at nagpasya na umatras. Ngunit hindi pumayag si Dunlap at agad siyang nagpaputok ng palaso habang nagmumura sa galit. Tinamaan ang isa sa kanila at agad itong bumagsak. Ang iba ay tumakas na lamang, kahit pa nagbitiw pa ng sumpa bago tuluyang mawala. May isang kawal na nagtanong kung hahabulin pa ang tumakas, ngunit mariing tumanggi si Dunlap at sinabing sapat na iyon at kailangan na nilang magtipon muli. Kasabay nito, lumapit ang magistrate at tinanong kung maayos ba siya. Nagpasalamat si Dunlap sa kanilang pagdating at kinumusta rin ang kanilang kalagayan. Nang tanungin kung sino-sino ang kasama nila, nagpakilala si Doc Aga bilang isang manggagamot. Magalang siyang sinalubong ni Dunlap at sinabing matagal na niyang naririnig ang pangalan nito. Ipinahayag din niya na lubos nilang kailangan ng isang doktor sa kanilang hanay. Kinagabihan, nagpatrolya ang mga sundalo gaya ng nakasanayan. Hindi alam ni Doc Aga ang eksaktong ranggo ni Dunlap, ngunit malinaw sa kanya na isa itong mahalagang tao. Pakiramdam niya ay narinig na niya ang pangalan nito noon, ngunit hindi niya maalala kung saan. Maya-maya, huminto si Dunlap at sinabing narating na nila ang kanilang pupuntahan. Pagtingin ni Doc Aga sa paligid, nagulat siya sa nakita. Ipinaliwanag ni Dunlap na kulang sa karanasan ang mga sundalo kaya madalas silang nagkakaroon ng maliliit na sugat, at kailangan nilang umalis kinabukasan kaya kailangan niya ang tulong nito. Sa isip ni Doc Aga, mabilis niyang tinansya kung kakayanin ba niyang gamutin ang ganitong karaming tao sa loob ng isang araw at kung sapat ba ang kanyang kagamitan. Kahit papaano, gumaan ang loob niya dahil mukhang wala namang malubhang sugatan. Ngunit biglang may sumigaw at humingi ng tulong. Isang sundalo ang bigla na lamang bumagsak at nawalan ng malay. Agad itong dinala sa kanya habang puno ng kaba ang kasama nito. Nagsimulang sumeryoso si Doc Aga at tahimik na nagmura sa sarili, tila sinusubok na naman siya ng sitwasyon. Agad siyang kumilos at sinuri ang pasyente. Tinanong niya kung ano ang nangyari at sinabing tinamaan ito ng malakas sa dibdib habang lumalaban. Mukhang maayos pa raw ito noon, ngunit bigla na lang bumagsak. Sinuri ni Doc Aga ang pulso at napansin na wala itong tibok. Nang marinig ito, nanginig si Dunlap at nagtanong kung patay na ba ang sundalo. Naging emosyonal ang iba at nagalit sa mga kalaban. Ngunit mariing tumutol si Doc Aga at sinabing hindi pa huli ang lahat. Sinuri niya ang katawan ng sundalo at iginiit na may pag-asa pa ito. Naalala agad ni Lin ang kahalintulad na sitwasyon ng kanyang ama at dali-daling inabot ang hirenggilya. Si Thanek naman ay agad naghanda at nagsabing siya na ang gagawa ng CPR. Nagulat si Doc Aga sa kanilang pagiging handa.
ngunit napangiti siya sa tuwa dahil nakikita niyang malaki na ang kanilang ipinagbago. Habang kinukuha niya ang dugo ng pasyente, nagsimula namang magsagawa ng CPR si Thanek. Sa gilid, hindi maitago ni Dunlap ang kanyang pagtataka. Para sa kanya, kapag wala ng pulso ang isang tao, patay na ito. Kaya hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ng mga ito. Napaisip siya na kung hindi ito tunay na paggamot, maaaring bumaba ang moral ng kanyang hukbo. Naisip niyang pigilan sila, ngunit biglang nagsalita ang magistrate at pinakalma siya. Mariin itong sinabi na si Doc Aga ang pinakamahusay na manggagamot sa buong Joseon at dapat silang magtiwala rito. Nagdududa si Dunlap habang inuulit ang sinabi na siya ang pinakamahusay na manggagamot sa buong Joseon. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagtanong, biglang gumalaw si Kaidong, ang sundalong halos pumanaw na kanina lamang. Nagising ito at tuliro na napatingin sa paligid. Agad sinuri ni Thanak ang pulso nito at malakas na inihayag na bumalik na ang tibok. Sa sandaling iyon, nagdiwang ang mga sundalo. Sumigaw sila sa tuwa at sinabing buhay pa si Kaidong. Samantala, nagtataka ang sundalo kung bakit napapaligiran siya ng lahat, at pabirong pinagalitan ng kanyang mga kasama dahil sa pagkatakot na ibinigay niya sa kanila. Napatulala si Dunlap. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganitong paraan ng pagliligtas ng tao. Habang hingal na hingal si Doc Aga, may nagsalita at kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi nitong totoo pala ang balitang kaya niyang buhayin ang patay. Dahil dito, biglang tumaas ang moral ng mga sundalo. Sa isip nila, kung kasama nila si Doc Aga, wala na silang dapat ikatakot. Sa di kalayuan, may isang taong nagmamasid mula sa dilim. Tahimik nitong pinagmamasdan si Doc Aga habang pinupuri ng lahat. Sa isip nito, kailangan nilang patayin ang manggagamot na iyon bago pa ito maging mas malaking problema. Kinabukasan, naglakbay muli si Doc Aga kasama ang mga general. Tinanong niya kung saan sila pupunta. Ipinaliwanag ni Dunlap na hahanapin nila ang mga natitirang buhay at susubukang iligtas ang mga ito. Ayon sa kanya, maraming nayon ang nasunog at malamang maraming namatay. Ang mga nakaligtas ay maaaring nagkalat sa iba't ibang lugar, ngunit balak niyang magtungo muna sa sentrong lungsod dahil iyon na lamang ang hindi pa bumabagsak. Nang marinig ito, bahagyang gumaan ang loob ni Doc Aga. Ibig sabihin, may posibilidad pa na buhay ang ama ni Du Chu. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pag-asa. Sa daan, bigla silang nambush. Tinamaan ang kabayo ni Doc Aga at nagwala ito, dahilan upang siya ay matamba ng malakas sa lupa. Sumigaw ang mga sundalong Hapones na siya ang unahin at patayin. Agad ding nagutos si Dunlap na humugot ng sandata ang lahat. Habang papalapit ang mga kalaban, hindi na alam ni Doc Aga ang gagawin. Sa mismong sandaling iyon, isang sundalo ang sumugod sa kanya at tinangkang patayin siya. Ngunit bago pa siya tamaan, biglang sumulpat si Lin at walang pag-aatubiling hinati sa dalawa ang kalaban. Tumalsik ang dugo sa kanyang mukha ngunit nanatili siyang matatag. Napatulala si Doc Aga. Alam niyang malakas si Lin, pero hindi niya inaasahang ganito siya kahusay sa espada. Sa isip niya, napakagaling nito. Lumapit si Lin at tinanong kung ayos lang siya. Ngunit agad siyang binalaan ni Doc Aga na may panganib sa likuran. Mabilis na lumingon si Lin at nasalag ang susunod na atake. Ngunit hindi siya nakaiwas sa kasunod na suntok at napaatras siya. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanila, dahilan upang pareho silang mahulog sa bangin. Napabalisa sina Thanek at ang magistrate at sumigaw habang nakikita ang pagbagsak nila. Samantala, gamulong pababa sina Doc Aga at Lin hanggang sa tumama sa isang malaking puno. Mas malakas ang tama kay Lin at natanggal pa ang benda sa kanyang noo, ngunit pinilit niyang tumayo. Pinagbantayan niya ang paligid at sinabing maghintay muna si Doc Aga dahil maaaring may mga kalaban pa. Sa isip ni Doc Aga, delikado ang sitwasyon. Madilim ang paligid at maaaring napapalibutan sila ng mga kalaban. Ang mas malaking problema ay kung paano haharapin ang mga bihasang mandirigmang iyon. Hindi nagtagal, isang maskadong samurai ang lumitaw at agad sumugod. Hinarang ito ni Lin ngunit unti-unti siyang napaatras. Napansin ni Doc Aga na hindi na nito kayang sabayan ang kalaban. Sa gitna ng tensyon, may napansin siyang kakaibang liwanag. Ang batong ibinigay ng monghe ay kumikislap ng mapusyaw na bughaw. Napatigil siya at napaisip kung ito ba ang tinutukoy na kakaibang enerhiya.
Ngunit hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Habang naguguluhan siya, patuloy ang pag-atake ng kalaban. Nasugatan si Lin sa hita at napaatras sa sakit. Dahil sa sandaling pagkawala ng kanyang focus, sumugod ang kalaban para sa huling atake. Sa desperasyon, napamura si Doc Aga at walang ibang naisip kundi ihagis ang batong hawak niya papunta sa kalaban. Hindi nakahanda ang itim na samurai sa biglaang galaw ni Doc Aga, kaya tumama ng diretsyo sa ulo nito ang batong inihagis. Napaatras ang kalaban habang dumadaloy ang dugo sa kanyang noo. Kahit sugatan, nagmura pa rin ang samurai, ngunit sinamantala ni Lin ang pagkakataon. Tinipon niya ang natitirang lakas at buong puwersang sumugod, tuluyang pinabagsak ang kalaban. Bumagsak ang espada nito sa lupa at napaluhod siya sa sakit, wala ng laban. Hingal na hingal si Doc Aga habang pinagmamasdan ang nangyari. Nang makabawi, napangiti siya at itinaas ang kamao. Pinuri niya si Lin ng buong tuwa, sinasabing ang galing ng ginawa nito. Ngunit nang mapansing walang sagot si Lin, bigla siyang kinabahan. Ilang sandali lang, bumigay ang katawan nito at bumagsak dahil sa pagod. Lalong nagpanik si Doc Aga nang makita ang sugat sa hita nito na patuloy na dumudugo. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, agad niyang hinanap ang kanyang gamit at mabilis na ginamo ang sugat. Sinabihan niya si Lin na natigil na ang pagdurugo at nabendahan na ito. Nag-aalalang nagtanong si Lin tungkol sa kanyang kalagayan. Ipinaliwanag ni Doc Aga na makakalakad pa rin siya ng maayos kahit magkakapeklat, at hindi naman ito banta sa buhay. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may mas malalang problema. Kailangan na itong operahan agad, pero kulang ang liwanag sa paligid. Napansin ni Lin ang pag-aalinlangan niya kaya ngumiti ito at nagkunwaring ayos lang. Sinabi nitong umalis na muna siya at bumalik na lang kinabukasan. Hindi ito tinanggap ni Doc Aga. Sandali siyang natahimik, saka biglang inilapit ang kamay sa noo ni Lin at pitikang bahagya. Napaigik si Lin at nagreklamo kung bakit siya sinaktan kahit pasyente siya. Mahinahon siyang sinermonan ni Doc Aga at sinabing minamaliit siya nito kung iisipin niyang iiwan niya ito. Lumapit siya kay Lin at diretsyong sinabi na nasugatan ito dahil sa kanya, kaya hindi niya ito basta iiwan. Mariin niyang ipinaunawa na hindi siya ganoong klaseng tao. Napatahimik si Lin, namula ang mukha at napaiwas ng tingin. Pilit nitong pinigilan ng emosyon at muling nagbigay ng dahilan na delikado pa rin sa paligid at masyadong madilim para gamutin siya. Ngunit hindi nagpatinag si Doc Aga. Sinabi niyang hahanap siya ng paraan. Ilang sandali pa, may napansin siyang kakaibang liwanag. Bahagyang nagningning ang berdeng ilaw sa kanyang pisngi. Nang tingnan niya, ang batong ibinigay ng monghe ay muli na namang kumikislap. Nagulat si Lin at napaatras sa takot, nagtatanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Doc Aga na iyon ang batong galing sa Samyong Desa na minsan ang nagliwanag. Dahan-dahan niyang inilapit ang bato sa sugat ni Lin at napangiti siya nang makita ang liwanag. Naisip niyang sapat na iyon para magamit sa operasyon. Kumbinsido siyang kaya niya itong matapos agad. Ngumiti si Lin ng bahagya at pumayag. Sa gitna ng tahimik na gabi at sa ilalim ng buwan, nagsimula ang operasyon. Samantala, sa ibang bahagi ng gubat, patuloy ang paghahanap ng grupo ni Dunlap. Naririnig ang yabag ng mga kabayo habang tinatahak nila ang dilim. Napansin ni Dunlap ang mga bangkay ng kalaban at Nina sa kanilang katigasan ng ulo. Biglang nagsalita ang magistrate at iginiit na maghiwa-hiwalay sila para hanapin si Doc Aga. Ngunit agad itong tinanggihan ni Dunlap. Ipinaliwanag niyang mapanganib ang paghahanap sa gabi dahil maaaring magamit ito ng mga nagtatagong kaaway laban sa kanila. Hindi dapat magpadalos-dalos ang isang pinuno. Kahit nag-aalala ang magistrate, wala siyang nagawa kundi sumunod. Tahimik na nag-aalala sina Duchu at Thanak habang iniisip ang kalagayan ni Doc Aga. Sa kabilang banda, matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakarating sina Doc Aga at Lin sa isang lugar na mas kaunti ang halaman. Bitbit ni Doc Aga si Lin sa kanyang likod. Hingal na hingal siya ngunit matatag pa rin. Nahihiyang sinabi ni Lin na ibaba na siya, pero tumanggi si Doc Aga dahil baka bamuka muli ang sugat. Ngumiti si Lin ng mahina at sinabing nakakahiya ang posisyon nila. Ngunit hindi ito pinansin ni Doc Aga. Ipinaliwanag niyang iyon ang pinakaangkop na paraan para hindi lumala ang sugat. Nag-alinlangan si Lin at nagtanong kung mabigat ba siya. Ngunit agad itong tinanggihan ni Doc Aga at sinabing kahit hindi siya mandirigma,
nag-eehersisyo pa rin siya. Napaisip si Lin sa sagot na iyon, habang si Doc Aga naman ay nagtataka kung bakit bigla itong naging madaldal. Napansin din niya ang bahagyang pamumulan ng mukha nito. Matapos ang ilang sandali ng paglalakad, narating nila ang isang lugar kung saan tila mas ligtas at maaaring makapagpahinga sandali. Walang emosyon na tanong ni Lin, "Aking Panginoon, nasaan tayo?" Marahang ibinaba ni Doc Aga ang kanyang pasa-pasahang katawan at sumagot, "Mukhang nasa timog na larangan ng digmaan na tayo." Pagkasabi nito, agad siyang naging alerto. Sumikip ang kanyang mga mata habang sinusuri ang paligid. Napansin niya ang mga tuyong dugo sa pader ng isang bahay at napaisip. Halatang sariwa pa ang bakas ng labanan, ibig sabihin hindi pa ligtas ang lugar. Nagtaka si Lin kung bakit sila napunta roon, at ipinaliwanag ni Doc Aga na mas delikado kung mananatili sila sa kabundukan. Ayon sa plano ni Dunlap, thought angle rin ito sa timog, kaya kung papalaran, maaaring magtagpo sila roon. Napaisip siya sandali, saka nagdesisyon. Kailangan nilang pumunta sa pinakamalaking bahay sa baryo. Kung may mga natitirang mamamayan, tiyak doon sila nagtipon dahil iyon ang pinakamadaling depensahan. Dahan-dahan silang naglakad, hindi nila alam na may sumusunod na pala sa kanila. Biglang kinabahan si Lin at napalingon, ngunit huli na ang lahat. May isang tao na biglang sumugod at tinakpan ang bibig ni Doc Aga bago pa siya makapag-react. Nanlaki ang mata ni Doc Aga sa gulat, iniisip na isa na namang pag-atake ito. Ngunit nang makita niya ang mukha ng taong iyon, agad siyang napahinto. Si Truong Khan iyon. Maya-maya, nakatago na silang tatlo sa likod ng isang pader habang pinagmamasdan ng dalawang sundalong Hapones na walang pakialam na kumakain at umiinom, nagtatawanan na parang wala silang kaaway. Napabuntong hininga si Truong Khan at tumalikod. Mahinang bumati si Doc Aga, nagpapasalamat na ligtas pa ito. Masigla naman itong sumagot at nagtanong kung bakit sila naroon sa mapanganib na lugar. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, pinangunahan sila ni Truong Khan papunta sa isang bahay habang nagkukwento. Hindi niya inaasahan na darating si Doc Aga sa larangan ng digmaan bilang manggagamot. Napangiwi si Doc Aga at sinabing ginagawa lang niya ang nararapat, kahit sa totoo lang ay muntik na siyang umatras noon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang lugar na puno ng tao. Itinuro iyon ni Truong Khan at ipinaliwanag na doon nagtipon ang mga natitirang mamamayan. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Doc Aga nang makitang marami pa ang buhay, ngunit agad din siyang napaisip. Kakaunti ang mga bantay at halos lumang sibat lang ang kanilang sandata. Mahina ang depensa, kapag inatake sila, tiyak na malalagay sila sa panganib. Biglang may sumigaw sa tuwa. Isang babae ang lumabas kasama ang kanyang matandang ina, umaasang dumating na ang tulong. Natuwa rin ang matanda, iniisip na malapit nang matapos ang kaguluhan. Ngunit pinutol iyon ni Truong Khan. Maaga pa para magdiwang. Ipinakilala niya si Doc Aga bilang bahagi ng paparating na tulong at ipinaalala na may mga kaaway pang nagtatago sa paligid. Hanggang hindi pa natatapos ang laban, kailangan pa rin nilang maging handa. Sumang-ayon ang mga bantay at naghanda. Sa loob-loob ni Doc Aga, lalo siyang humanga kay Truong Khan dahil sa pagiging mapanuri nito. Lumipas ang gabi ng mabagal, habang sa kabilang panig, isang sugatang sundalong Hapones ang lumuhad sa harap ng kanyang pinuno. Ikinwento nito na paparating ang mga sundalong Joseon, ngunit nabigo silang pigilan ang mga ito at halos lahat ng kanilang kasama ay napatay. Napaisip ang mga pinuno, may nagmungkahing umatras, ngunit hindi agad sumang-ayon ang general. May natitira pa raw na baryo na hindi nila napupuntahan, at siguradong may mahahalagang bagay pa roon. Bago sila umalis, balak muna nilang samsamin ang natitira. Nagkatawanan ang mga sundalo habang hinahanda ang kanilang paglusob. Sa tahimik na baryo, unti-unting lumapit ang mga yabag ng mga kaaway. Napansin ito ng isang babaeng bantay at sumilip sa siwang ng pinto. Bigla siyang napaurong sa takot. Dumating na ang mga Hapones. Agad isinara ang pinto kasabay ng sigaw ng babala. Sa labas, walang habas na pinupukpok ng mga kaaway ang tarangkahan gamit ang mga palakol at espada. Nagmadaling tumakbo ang bantay upang ipaalam ang sitwasyon. Agad nagutos si Truong Khan. Ang may armas ay humanda sa laban, at ang wala ay tumulong sa pagharang ng pinto. Sumunod ang lahat. Samantala, napamura si Doc Aga,
hindi makapaniwalang kahit saan sila magpunta ay naroon ang mga kaaway. Sa ibabaw ng pader, may mga kalabang nakakaakyat na. Sumigaw ang mga nagbabantay, ngunit huli na. Isa sa mga kalaban ay tumalon pababa at tumawa ng malakas, tila sigurado sa kanilang panalo. Walang sandata at walang kakayahang lumaban, wala siyang nagawa kundi isigaw ang takot at itulak ang kanyang bag ng gamot bilang panangga. Halos hindi maimulat ni Doc Aga ang kanyang mga mata sa tindi ng takot, kaya bahagya lang siyang sumilip sa nangyayari sa harap niya at doon niya nakita ang sundalong Hapones na biglang nanlaki ang mata nang hindi tumagos ang kanyang espada sa bag ng gamot, kaya hindi na siya nagdalawang isip at buong lakas na ipinukpok iyon sa ulo ng kalaban habang galit na sumisigaw na lumayas ito. Ngunit kahit na itaboy niya ang isa, agad niyang naisip na hindi pa iyon sapat. Mabilis siyang nag-isip habang bumibigat ang pakiramdam ng sitwasyon dahil anumang oras ay mababasag ang tarangkahan at kapag nangyari iyon ay siguradong hindi na sila aabot sa pagdating ng tulong, kaya kinailangan niyang gumawa ng paraan upang ipaalam ang kanilang kalagayan, at sa sandaling iyon ay napansin niya ang liwanag mula sa nagbabagang uling sa bakuran. Agad siyang kumilos at sumigaw na lumayo ang lahat sa tarangkahan bago niya sinipa ang lalagyan ng apoy at pinatalsik ito papunta sa pinto. Sa isang iglap ay kumalat ang apoy at mabilis na lumiyab ang kahoy, napatigil siya sandali habang pinagmamasdan ang apoy bago muling sumigaw na palakihin pa ito. Nagulat si Lin at hindi napigil ang magtanong kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit agad siyang sinagot ni Doc Aga na iyon ang paraan para makatawag ng tulong dahil sa ganitong kadilim na gabi, apoy ang pinakamalinaw na senyales. Sa kabilang panig, agad nga itong napansin ni Dunlap at sumigaw ang mahistrado na may malaking apoy sa gitna ng timog. Samantalang si Doc Aga ay bahagyang nakahinga nang makita niyang tinamaan ng apoy ang mga hagdan ng kalaban at mas nahirapan silang makapasok, ngunit hindi pa rin siya mapalagay at tahimik na umasa na sana ay makayanin nilang magtagal hanggang dumating ang tulong. Biglang tumakbo si Lin papunta sa kanya at nag-aalalang itinuro ang tarangkahan, at sa gitna ng apoy ay may kamay pa ring nakakapit dito. Agad napakagat ng ngipin si Doc Aga dahil nakilala niya ang mga iyon bilang mga nakamaskarang kalaban kanina, at hindi nagtagal ay tumalon pababa ang dalawa kasama ang general ng mga Hapones. Napansin ng general ang apoy at malamig na nagsalita na may marunong mag-isip sa loob, dahilan upang umatras si Doc Aga habang pawis na pawis. Agad namang nag-utos ang general na siya ang unahin kaya sumugod ang dalawang kalaban, hinadlangan ni Lin ang isa ngunit ang isa ay dumiretso kay Doc Aga. Sumigaw si Lin na hindi niya kayang sabayan ang dalawa kaya napilitan si Doc Aga na magpakatapang. Itinaas niya ang bag ng gamot at hinamon ang kalaban, ngunit bago pa siya maabot ay may biglang sumingit sa harap niya at sinalo ang espada, si Truong Kan iyon na kahit nanginginig ay buong tapang na hamarang. Unti-unti siyang natutulak paatros dahil sa kahinaan ng kanyang katawan habang sa paligid ay bumuhos ang ulan at patuloy na naglalagablab ang apoy. Nagsiksikan ang mga babae sa loob habang ang mga lalaki ay humawak ng mga patpat para ipagtanggol ang sarili, at si Truong Kan ay nanatiling nakaharang sa unahan upang protektahan ang lahat. Lumapit ang kalaban at tinapik ang espada sa kanyang balikat habang nagbabanta na ibigay ang lahat ng supply kung ayaw nilang mamatay. Ngunit kahit hingal na hingal ay mariin itong tumanggi at sinabing hindi sila magbibigay kahit isang butil ng bigas, dahilan upang mapailang ang kalaban at agad siyang tinaga sa tiyan. Napapikit si Truong Kan sa sakit ngunit kinagat niya ang kanyang labi at hindi sumigaw, dahilan upang mapasigaw si Doc Aga at mag-alala. Ngunit bago pa siya makalapit ay biglang may malakas na sigaw na umalangaw-ngaw at ang kalaban ay tinamaan ng palaso sa dibdib at agad bumagsak. Dumating na ang tulong at si Dunlap ang nanguna habang sumisigaw na iligtas ang mga tao. Agad tumakbo si Nathanek at ang mahistrado papunta kay Doc Aga kaya hindi niya napigilan ang sarili at napaiyak habang sumisigaw na labis niya silang namiss. Sa kabilang panig ay nagkagulo ang mga Hapones at hindi alam kung saan tatakas. Nanginginig na nagtanong ang isa kung ano ang gagawin nila ngunit pinagalitan siya ng general at sinabing huli na para umatras kaya sa galit ay sumugod ito papunta sa mga babae at bata habang inuutos na patayin silang lahat. Agad nagpakawala ng sunod-sunod na palaso ang hukbo at tinamaan ang general sa braso, napangiwi ito sa sakit ngunit hindi tumigil at sa desperasyon ay muling umatake upang may madamay bago siya tuluyang mapabagsak. Ngunit sa sandaling iyon ay may matandang katawan na samalo sa panganib at iyon ay si Truong Kan na ginamit ang sarili bilang panangga sa mag-ina. Napahiyaw ang mga ito habang tumagos ang espada sa katawan ni Truong Kan at agad damanak ang dugo.
Napaluha ang mag-ina sa sobrang sakit at si Thanek ay napasugod sa hindi makapaniwala, habang si Doc Aga ay napakagat ng ngipin sa galit at lungkot. Tumawa pa ang general at tinawag siyang Hangul ngunit agad itong natigilan nang mapansin na hindi niya maalis ang espada dahil mahigpit itong hinawakan ni Truong Khan kahit sugatan. At sa mismong sandaling iyon ay dumating ang mga sundalo at sabay-sabay na umatake mula sa magkabilang panig, tuluyang tinapos ang laban. Hindi na may hugot ng general ng Hapones ang kanyang espada habang sunod-sunod na tinatamaan ang kanyang katawan mula sa iba't ibang direksyon, halos wala ng bahaging hindi tinamaan hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Samantala si Thanek ay agad na tumakbo at sinalo ang katawan ni Truong Khan bago ito tuluyang sumadsad sa lupa at nagmamakaawang nagsalita, "Aking Panginoon, huwag po kayong pumikit," habang si Doc Aga ay lumuhad sa tabi niya. Nagmamadaling maghalughog sa kanyang bag at pilit pinipigilan ang sariling manghina. "Kapit lang, gagawin ko ang lahat," ngunit sa sandaling makita niya ang sugat sa tagiliran ni Truong Khan ay nanlaki ang kanyang mga mata at tuluyang natigilan. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon at agad na naunawaan ang lala ng pinsala, sobra ang pagdurugo at malinaw na tinamaan ang mga mahahalagang bahagi ng katawan tulad ng tiyan at pancreas. Napakagat siya sa galit at desperasyon dahil alam niyang kahit nasa isang modernong ospital pa siya ay wala pa ring magagawa. At sa ilalim ng malakas na ulan ay hinawakan ni Truong Khan ang kanyang dagwang kamay at pilit na nagsalita, "Tama na, pabayaan muna ako," dahilan para mapakagat si Doc Aga at tuluyang pamatak ang kanyang luha habang nakayuko. "Pasensya na, wala akong magawa." Ngunit kahit nang hihina ay nagawa pa ni Truong Khan na sulyapan siya at bulong na umaliw, "Ginamo mo ang anak ko. Bakit ka nagugilty?" Sa kanya tinanggap ang kanyang kapalaran ng walang pag-aatubili, at sa sandaling iyon ay isang pamilyar na tinig ang sumigaw, "Ama!" Si Duccio iyon nakaka-rating lang at nang makita ang kanyang ama na tinamaan ng espada ay tila gumuho ang kanyang mundo. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginginig na tinawag ito habang patak ng patak ang luha, "Ama!" Bago siya tuluyang napasigaw at tumakbo papunta rito. Mahina nang tinawag ni Truong Khan ang kanyang pangalan at bahagyang ngumiti, tila kontento, "Ang marinig ang boses mo bago ako mamatay." Parang panaginip, napahawak si Duccio sa kanya at puno ng pagmamakaawang tumingin kay Doc Aga, ngunit hindi nito kayang salubungin ang kanyang tingin at napakagat na lamang ng labi habang nagsasabing, "Pasensya na." Tahimik na pamatak ang mga luha ni Duccio habang humahalo sa ulan, hindi siya makapaniwala sa nangyayari at nanlaki ang kanyang mga mata. Samantalang si Truong Khan ay muling bumulong, "Duccio?" Agad siyang sumagot na umiiyak, "Opo, Ama," at sa huling lakas nito ay sinabi, "Buong buhay ko, pakiramdam ko nagkulang ako sa iyo," dahilan para manginig ang boses ni Duccio, "Ano po ang sinasabi ninyo?" Ngunit unti-unting lumabo ang paningin ni Truong Khan habang may luha sa sulok ng kanyang mata at sinabi ang kanyang huling habilin, "Mabuhay ka para sa sarili mo." Bigla siyang napayakap ng mahigpit sa bumibigat na katawan ng kanyang ama, at sa kanyang huling hininga ay nanatili ang isang payapang ngiti sa labi nito. Hindi na napigilan ni Duccio ang sarili at tuluyang napaiyak. Nanginginig ang kanyang katawan habang yakap ang ama, at sa mahabang sandali ay isang salita lamang ang kanyang nailabas, "Hindi, Ama." Ang kanyang iyak ay umalangaw-ngaw sa paligid, tumatagos sa puso ni Doc Aga na punong-puno rin ng luha at galit sa sariling kawalan ng magawa, habang si Thanek ay napalingon na lamang at hindi na kinayang panuurin ang eksena. Patuloy na umalangaw-ngaw ang pagsusumamo ni Duccio na sana ay muling damilat ang kanyang ama. Habang ang ulan ay tila nakikiramay, hinuhugasan ng apoy at tahimik na nagluluksa para sa isang buhay na nawala. Lumipas ang mga araw at lumino ang langit, sa gilid ng bundok ay isinagawa ang libing ni Truong Khan. Ang lalaking minsang inisip ni Doc Aga na makalumang ngunit buong buhay na naglingkod para sa iba. Kaya naman napakaraming tao ang dumalo upang magbigay galang. At sa pagmasid ni Doc Aga ay naalala niya ang mga taong nakilala niya noon, mga taong inuuna ang buhay ng iba kaysa sa sarili, tulad ng isang bomberong pilit niyang ginamo noon na nagsabing unahin muna ang bata kahit siya ay nahihirapan ng huminga. Ang mga alaala na iyon ay nag-iwan ng matinding paggalang sa kanyang puso, at tila yun ang nagtuturo sa kanya kung paano siya dapat mamuhay mula ngayon. Sa isang tahimik na burol, si Doc Aga ay nakatayo habang si Duccio ay nakaupo sa harap ng puntod ng kanyang ama. Walang imek na hinahayaan ang hangin na dumaan habang marahang nagtatanong, "Aking Panginoon, makakapagligtas ba talaga ako ng tao sa pamamagitan ng pagguhit?" At walang pag-aalinlangan siyang sinagot ni Doc Aga,
makakapagligtas ka ng marami. Napalingon si Duchu sa puntod ng kanyang ama at may panginginig sa boses na nagsabing magpapatuloy siya sa pagsunod kay Doc Aga at mamumuhay para makatulong kahit isang tao man lang, habang may luha sa kanyang pisngi ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na kinaya ni Doc Aga ang eksena kaya napalingon na lamang siya sa langit at tahimik na nagdasal, sinasabing tiyak na ipagmamalaki siya ng kanyang ama. Lumipas ang mga araw na tila mas payapa, si Doc Aga ay nakahiga sa sahig na kahoy. Pagod na pagod at walang tigil sa pagrereklamo dahil sa sunod-sunod na paggamot sa mga sundalo. Napatingin siya sa kisame at napaisip kung ilang araw na ang nakalipas mula nang ilibing ang ama ni Duchu at pakiramdam niya ay wala pa silang pahinga mula noon, habang si Duchu naman ay tahimik lang na patuloy sa pagguhit sa likuran, mas malinaw na ngayon ang kanyang layunin. Samantala, sina Lin at Thanek ay unti-unti nang nasasanay sa medisina. Nakita niya ang mga ito na maingat na nakasuot ng guwantes at may takip ang ilong at bibig habang ginagamot ang sugat. Si Thanek ay maayos nang humahawak ng karayom at nagsabing siya na ang magtatahi. Habang si Lin naman ay nagsabing handa na ang lahat dahil na-disinfect na. Napangiti si Doc Aga habang nakahiga at naisip na umabot na sila sa puntong maaari na niyang pagkatiwalaan sa simpleng operasyon. Tahimik siyang napangiti at inisip na ang isang mahusay na guro ay nagkakaroon ng mahuhusay na alagad. Ngunit sa kabila ng lahat ay malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang digmaan ay hindi kailanman biro, at sa pagkakataong iyon ay sinuwerte lamang sila dahil walang malubhang na sugatan sa kanilang panig. Napahinto si Doc Aga sa kanyang iniisip at napatingin sa kawalan. Paano kung sumiklab ang mas malaking digmaan sa hinaharap? Sa kasalukuyang antas ng medisina, siguradong napakaraming mamamatay, at wala siyang magagawa kung mananatili siyang ganito. Kung ganoon, kailangan niyang makagawa ng pampamanhid sa lalong madaling panahon gamit ang lason ng Polaka at opium poppy na binanggit ni Master Huatan. Biglang may umubo sa labas ng pinto, dahilan para mapalingon siya. May isang taong nakatayo roon. Agad niyang binuksan ang pinto at nakita ang mahistrado. "Aking Panginoon, bakit po kayo narito?" tanong niya. Masiglang tinawag siya ng mahistrado, Boss Hui, saka ngumiti at nagtanong kung may oras ba siya. Hindi nagtagal, nasa silid panauhin na sila ng kampo. Nakaupo ang mahistrado sa tapat niya, nakapikit at tila malalim ang iniisip. Paminsan-minsan ay hinihimas nito ang kanyang ilong na parang nahihirapang magsalita. Hindi maiwasan ni Doc Aga na kabahan. Pinagpapawisan siya habang pinagmamasdan ito. Parang napakaseryoso ng mukha nito. May mali ba? Ngunit napansin niya ang kakaibang galaw ng balbas nito, parang gustong magpuri. Hindi maaaring magsinungaling ang balbas na iyon. Biglang nagsalita ang mahistrado. Nag-iba ang tono nito at tila naging seryoso. Nakinig ng mabuti si Doc Aga, ngunit sa sumunod na sandali ay ngumiti ang mahistrado at masayang ibinalita na malapit na siyang mapunta sa Ministry of Personnel. Nagulat si Doc Aga at agad na naunawaan ang ibig sabihin. Ibig sabihin, na-promote ito. Kaya pala kanina pa kumikibot ang balbas nito sa kasabikan. Agad siyang yumuko at bumati. "Binabati ko kayo, aking Panginoon. O dapat ko na kayong tawaging ministro?" Natawa ang mahistrado sa saya. "Hindi pa," sagot nito, ngunit halatang tuwang-tuwa. Pagkatapos ay tumingin ito kay Doc Aga at diretsahang sinabi na lahat ng iyon ay dahil sa kanya, dahil ilang beses na niyang nailigtas ang suwan sa kapahamakan. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha at bahagyang yumuko sa mesa. "Gusto mo bang sumama sa akin sa hanyang?" Napaisip si Doc Aga. Kung pupunta siya roon, makikita niya muli sina Brother Sonshin at Master Huatan. Ngunit may kakaiba sa tono ng mahistrado. Bakit ito ganoon kaseryoso? Bigla niyang naunawaan ang ibig sabihin. Nanlamig ang kanyang katawan. Isang bagong promote na opisyal ang nag-aanyaya sa kanya papuntang kabisera. Malamang nais siyang gawing opisyal. Agad siyang yumuko ng malalim. Sa loob-loob niya ay ayaw na ayaw niya iyon, ngunit sa panlabas ay nanatili siyang magalang. "Pasensya na po, ngunit sa tingin ko ay hindi ako karapat-dapat." Nagulat ang mahistrado at tinanong kung naunawaan niya ang nais nitong sabihin. Ipinaliwanag nito na nais niya siyang bigyan ng posisyon na pinapangarap ng marami. Napakagat si Doc Aga ngunit nanatiling matatag. Oo, nauunawaan niya, ngunit ang kasalukuyang emperador ay si Xianzhou. Bahagya siyang pinagpawisan habang patuloy na tumatanggi. Nagpasalamat siya sa pagtitiwala ngunit nais pa rin niyang magtuon sa medisina.
Pagkatapos ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at nagdagdag, nais din niyang makita ang hanyang. Makalipas ang ilang araw, nakahanda na ang kanilang mga gamit na nakasakay sa mga kabayo. Sina Doc Aga, Lin, Duchu, at Thanek ay naglakbay patungong hanyang. Habang naglalakad, masaya siyang nag-isip. Bakit hindi niya ito naisip noon pa? Ang hanyang ang kabisera ng Joseon, siguradong maraming kaalaman doon na hindi niya makukuha sa Suan. Makikita rin niya sina Sunshin at Huatan, at mas mapapadali ang paggawa at pagpapalaganap ng medisina. Biglang nagsalita si Thanek mula sa likuran. Humingi ito ng paumanhin at tinanong kung bakit napakaraming dala nilang gamit. Walang pakialam na sumagot si Doc Aga na mga regalo iyon para kina Sunshin at Huatan. Napatigil si Thanek at bahagyang nagtaka. Para doon sa may sugat sa paa. Agad namang sumagot si Doc Aga na oo. Lalong naguluhan si Thanek. Hindi ba dapat siya ang magbayad sa inyo? Isa iyon sa pinakamahirap ninyong operasyon. Natigilan si Doc Aga at halos mawalan ng kulay ang mukha. Agad niyang hinayla si Thanek at pinagsabihan na hindi basta-basta ang taong iyon. Sa loob-loob niya ay napabuntong hininga siya. Tunay ngang alagad ng kanilang angkan si Thanek, sobrang mahilig sa pera. Lalong nagtaka si Thanek ngunit sumunod na lamang at sinabing nagtatanong lang siya. Pagkaraan, napalingon siya sa likod at nag-aalalang sinabi na kung maglalakbay sila ng may dalang maraming gamit, maaaring mapansin sila ng mga tulisan. Nagulat si Doc Aga. Tulisan. Ipinaliwanag ni Thanek na marami raw ngayon ang napipilitang magnakaw dahil sa hirap ng buhay. Hindi yun gaanong pinansin ni Doc Aga at pinakalma sila. Sinasabing kakagaling lang nila sa laban kaya malabong malas sila agad. Ngunit hindi pa siya natatapos magsalita nang may biglang sumigaw. Hoy, kayong mga naroon. Napatalon si Doc Aga sa gulat nang makita ang tatlong lalaking nakadamit karaniwan ngunit may dalang mga espada. Totoo nga, ang pinuno ay marahas na itinuro ang espada sa kanila. May balbas itong makapal at nakangising parang hayop. Ito ang aking bundok, sabi nito, ipinapakilala ang sarili bilang ang tinatawag na pulang aso. Parang kulog sa gitna ng maliwanag na langit ang kanyang pagdating. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.